rin yun. Kaya lang, eto ngayon, tapos puro mura ang natatanggap ni PBBM. May prayer rally ba na puro mura? Puro paninira ang ginagawa. Presidente siya ng 6 na taon. Sinabi niya na, bangag noon, bangag pa rin ngayon. Bakit hindi niya kinasuhan sa PBBM o pinakulong? Kung may ebidensya siya. Dapat ginawa niya yun kasi pangulo siya eh. Dapat inaksyonan niya yun. Bakit kung ngayon kailan nakaupo na si PBBM saka siya naninirang ganyan at pilit nilang pinababagsak? Kasi balak nila si Sara ang paupuin. Plano na nila mula sa pulpret. Kaya kami daw Sara noon dahil kay PBBM. Kung hindi kay PBBM, hindi kami magsasara. Dahil lang sa kanya. Akala namin talagang tapat siya. Pero ngayon lumabas ang tunay na kulay ni Sara. Saan ka nakakita? BP ka ng Pilipinas, di ba? Na dapat protektahan mo ang mamamayan ng Pilipinas. Ang Pangulo nagtatrabaho sa ibang bansa na sinasabi nila puro biyahe-biyahe. Nagbiyahe siya, may katuturan para sa investor dito sa Pilipinas. Diba? Para ikaunlad natin ng Pilipino ang ating bansa. Siya, anong ginagawa niya? Andun sa rally ng tatay niya, nakikitawa siya, minumura ng ating Pangulo. Dapat ba yun? Na dapat suwayin niya ang kanyang tatay. Sabihan niya, hindi siya nakikiayon. Ilang rally ng tatay niya nila Kibuloy, hindi siya. Imbis na pagtuunan niya ang pansin niya dito sa Pilipinas, lalo na sa DepEd. Ano nagawa niya sa DepEd? Wala. Asan ang 12 million sa 2 araw? Wala na. Sino ang tunay na magnanakaw? Sino ang kurap? Ang Marcos never na nagkurap o nagnakaw sa ating bansa. Mula sa pool, mayaman na sila. Mayaman na si Apo Lakay. Alam namin yan, 1986 pa kami. Mga bata pa lang namin, alam na namin kung ano mga ano ng Marcos. Ma'am, meron po bang specifically ginawa yung mga Duterte na nag-trigger dito sa pagsagawa niyo ng rally ngayon? Meron. Yung pagmumura niya, babato niya na, adik, bangag, may presidente tayong adik, may presidente tayong bangag. Kung bangag at adik si Pangulong PBM, makakagawa kaya siya ng mga ganyan magagandang gawain dito sa Pilipinas? Makakipag-communicate kaya sa kanya ang mga taga-ibang bansa? Buong mundo ipag-communicate sa kanya at umangat na muli ang ating pangalan, ang ating bansa na noon lugmok na lugmok, binabalahura ang ating bansa. Ngayon, umangat na uli. Last question po on my end. Ano lang po yung tingin yung mangyayari kapag nakapasok na po yung ICC sa Pilipinas? Di ba po sabi po ni former Senator Trillanes is nagsasagawa na po ng investigasyon ng ICC. Naniniwala po ba kayo doon? Yes. Paniwalaan natin si Duterte. Si Trillanes. Ngayon, linilinis na ni Trillanes ang kanyang pangalan. Naunawaan na namin dahil ginamit din siya. Go lang, former senator. Sa likod mo kami. Sige, pagpasukin nyo na sa ICC. Tingin niyo po ba mag-benefit ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos kapag nakapasok na po ang ICC sa Pilipinas? God's will. Pag-pray namin yan. Naway makapasok na. Pumayag na siya na papasukin ang ICC para magkaroon ng katarungan. So basically po ma'am, ang initiative lang po na ito is isinagawa niyo po upang manawagan kay Pangulong Duterte na papasukin na po ang ICC. Ay, kay Pangulong Marcos na papasukin na po ang ICC. Kaya nananawagan kami sa iyo, PBBM, please lang. Umayon ka na po para sa katahimikan ng lahat. Dahil hindi titigil ang Duterte ng paninira sa iyo. Pilit kang pababagsakin. Although nandito kami mga luyesta, ipaglalaban ka namin hanggang sa huli. Nandito lang kami. Hindi kami papayag. Lalaban kami hanggang sa huli. Salamat. Salamat po. Sa punta no, paano po natin mapapasok ang ICC dito sa panumaraan po? Conforme na sa ating Pangulo. Arinawa, magtagumpay si Trillanes. Kaya suporta si Dilima. Dilima ganun din, inauli nila ngayon. Arinawa, magtagumpay sila. Kapag ayon ng ating Pangulo, katarungan lang ang hinihiling natin dito. Ang mga namatayan ng kanilang mga mahal sa buhay noon. Panahon ni Duterte, di ba? Umaga pa lang, paggising mo sa dyaryo, patayan dito, nakakover ng dyaryo, nakakover ng karton. Sabi, drug addict daw, kaysa ganyan-ganyan. Kay PBBM, malalaking mga drug lord na napasok nila Abalos.
May patayan ba nangyayari? Wala. O, hindi ba? Mensahe po para sa ating mga kababayan Pilipino. Mga kababayan ng Pilipino, labas po tayo, magkaisa tayo para sa ating bayan. Ipaglalaban natin to at dapat mapapasok ng ICC para sa katarungan, lalo na sa mga namatayan noong araw, panahon ni Duterte. Dapat siyang managot sa kanyang mga ginawa. Huwag tayong papayag, mapapagsakin niya ang administrasyon ng Marcos para lang sa kanilang pansariling agenda, para ma-absorto siya sa kanyang kalukuhan, sa kanyang mga karantaluan. Huwag po tayong papayag. Kaya nananawagan po kami. Magkaisa po tayo. Paglalaban natin. Panawagan po natin yung 31 million movement. Oo. Labas po tayo lahat. Buong mundo, labas po tayo. Sa panahon na talaga, ma'am. Panahon na. Huwag na tayong papayag na paalisin nila si Pangulong BBM. Huwag po tayong papayag. Anong gusto niya paupin ang isang Duterte na naman? Anong mangyayari sa ating bansa? Ang Duterte na ang Pilipinas eh. Kaya anong mangyayari sa ating bansa? Maawa kayo sa ating bansa. Alam na ho natin ang mga nangyayari. Huwag po tayong magbulag-bulagan. Gamitin po natin ang isip natin. Huwag po natin pairalin dito ang pera-pera. Maraming pera si Duterte. Ang pera ni Duterte na kay Oo, Kibuloy. nagpakalang sa pera niya. Basta ito, nasa puso, isip. Solid loyalist. Ipaglalaban to at hanggang sa dulo. Walang makakatigil kahit kami mga senior na. Laban. Lalaban kami. Para ipabagsak ang gobyerno ni pamumuno ni PBBM. Kung makita niyo Facebook ko, nakikipag-away ako sa Facebook. So ma'am, ano pong nakikita yung Dahilan? dahilan bakit nila sinisira ang ating mahal na Panginoon? Siyempre, alam na this. Gustong ipaupo ang busy. Yun ang totoo. Yan ang totoong dahilan. Kaya kung ano-anong basura sinatako kay PBBM. Kasi gusto nila ipaupo yung busy. Kasi paano natin kung siyang uupo, wala nga nagagawa sa DepEd. Tapos ipaupo natin ng Malacanang, paano na lang tayo? Mas lalong walang mangyayari sa Pilipinas. Diba? Kaya nandito kami para suportahan si PBBM. Mula noon hanggang ngayon, mula nung noon pa, papa pa niya, ako na ang supporter niya. Ako lang. Ma'am, bakit tayo may kulay blue dito sa ating Ito arm? ang sign na ipaglalaban namin si PBBM mula sa dulo ng kanyang pamumuno. Ma'am, may tanong lang ako. Kasi sinasabi ng ibang kampo rito, ang mga nagpupunta raw dito ay mga bayaran. Kayo ba ay nabayaran? Wala nga kaming tubig. Oo. Namasahe pa kami pumunta dito, kanya-kanyang pamasahe kami. Anong bayaran? Hindi kami bayaran. Oo. Hindi kami bayaran. Yan ang masasabi ko. Lahat ng mga tao dito, walang bayaran dito. Ano pong grupo niyo ma'am? IBP din po ba kayo? OMI. OMI. So yan mga kababayan, sa mga umiiyak dyan, Badong Arateles, wag ka nang umiyak. Magalang. Magnaw-ngaw ka na lang.